Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po ay ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Benny Tuason. Antipona. Sa iyong templo, Poong Diyos, aming isinasaloob ang iyong pag-ibig na lubos, papuri ng sansinukob sa malasakit mong taos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Inanyayahan tayo ni Jesus na lumapit at makinig sa Kanya. Siya ang ating dakilang guro na nagmumulat sa atin sa katotohanan na ang pagsunod sa kalooban ng Ama ang tunay na kaganapan ng buhay. Magpapasalamat tayo kay Jesus gaya ng pagpapasalamat niya sa Ama na patuloy niyang ipinakikilala sa atin sa Eukaristya. At nawa ang ating pagdiriwang ay maghatid sa atin ng kapahingahang nagmumula kay Jesus. Tayo tumahimik sandali, pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo o muna ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at tayo'y makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karwahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiirali ng pagkakasundo ng lahat ng bansa.
Ang hangganan ng kaharian niya, dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan, magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat, magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siya muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay. Sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hiling ng laman, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating bigyang galang ang mabuting balita. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay at walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay
pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako ay maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tamang-tama itong ating ebanghelyo, no? Sa panahon natin ngayon na naghahanap tayo ng masusumpungan, no? Ng ating kalagayan. Dahil lahat naman tayo ngayon ay dumaranas ng hirap. No? Sa ating ebanghelyo, tinutulungan tayo ng Panginoon na magpakumbaba tulad ng mga bata. No? At ang pagpapakumbabang ito ang magbubukas sa atin ng maraming biyaya na galing sa Panginoon. Ulitin ko po yon. Yung pagpapakumbaba ang nagbubukas sa atin para ang maraming biyaya ay dumating. Walang biyayang dumarating sa taong mapagmalaki at sa taong nagmamayabang sa Diyos. Pero kung tulad ng isang bata, tayo ay didepende sa Kanya, susunod sa Kanya, ating ibababa ang sarili natin sa harap ng Diyos, marami tayong biyayang matatanggap. Pangalawa, these are consoling words, no, from the Lord. Hali kayo, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, nabibigatan, napapagod, no, at kayo ay aking pagpapahingahin. So, sa Kanya natin makakamit ang ganap na kapahingahan. Ang kapahingahan naman na sinasabi dito ay hindi naman yung hindi lang pisikal, no? Kundi kapayapaan ng kalooban, halimbawa, o kapayapaan ng kaisipan, na kapag kasama natin ang Panginoon, wala tayong hindi makakaya. Kaya kung tayo ay dumudulog sa Kanya, malapit sa Kanya, at siya ay ating kabati, tayo ay kaibigan, dapat ay maranasan natin itong kapahingahan. Pero siyempre may mga objection. At kahit yung mga santo, nakaranas niyan, no? Si Santa Teresita, I think, is one of them. Ano yung angal niya? Sabi niya, Panginoon, bakit nung maging malapit ako sa iyo, lalong yata ako nahirapan? And it's true, di ba? In our experience, when we become closer to God, when we become more faithful, we experience a lot of hardships. Ang daming mga umaangal, di ba? Ang hirap namang hindi magsinungaling. Parang mahirap na lagi ka nagsasabi ng totoo. Mahirap naman na hindi minsan mandadaya. May mga taong ganun eh. Kasi may pagkakataon para man lamang, dahil nga sa kanyang pananampalataya, nahihirapan siya. It seems that to be good is a burden. Isang parang pasanin yata sa marami o sa iba ang hindi o ang magsabi ng katotohanan. Parang pasanin sa iba ang hindi magalit. Parang pasanin sa marami ang hindi magnakaw. Ibig sabihin, kung susundin natin lahat ng iniutos ng Panginoon, parang hirap ng buhay. Ang hirap maging Kristiyano. Sabi nga, totoo yun. It's really hard. Pero lagi ko nga sinasabi, mahirap maging Kristiyano, pero mahirap kapag hindi ka Kristiyano. I mean, it's even harder if you are not a Christian. Si San Ignacio, binigay yung kanyang kapangyarihan at kayamanan para maging isang sundalo ni Kristo. Ganon din si San Francisco ng Assisi. Ganon din si San Pablo, San Pedro, marami. No?
si San Francisco Javier. Yan. So kung titingnan natin yung buhay ng mga santo, sila rin dumanas ng mga hirap nung naging malapit sila sa Panginoon. So, siguro ang tanong, ano ba itong sinasabi ng Panginoon na kapahingahan? Sabi ko nga kanina, ito'y hindi lang physical. It's peacefulness and being at rest because wala kang inaalala. Wala kang alinla o agam-agam. Di ba? Nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Sino ba sa atin ang laging ligalig? Sino ba sa atin ang laging parang nagtatago at parang may kawalan ng tiwala? Sino yun? Yung mga taong may kasalanan. Yung mga taong malayo sa Diyos. Yung mga taong ang buhay ay bat-bat ng kasamaan. Kaya siguro yun ang hamon sa atin sa ebanghelyo natin ngayon. Na makita na yung mismong magandang kaugnayan sa Diyos ay isa ng ating dapat nakapahingahan. Yung mismong yung siya kanya ay kalugod-lugod tayo. Yun na yun eh. Yun na yung dapat na magbibigay sa atin ng kapahingahan at kapayapaan. Ewan kung nabanggit ko na sa mga servants sa simbahan. Pero yung serving, the mere fact that you're serving should give you peace and rest. Pero kasi minsan yung pagsisilbi, meron pang hinahangat na ibang biyaya eh. Naghahanap pa ng kapalit. But the fact that you're serving, the fact that I'm celebrating Mass is already for me a reward. And masaya na ako dahil nakapagmimisa ako. At isa yan sa masakit sa isang pare, na siya ay hindi payagan na magmisa. At yan ang nakita ng mga santo, katulad halimbawa ni San Lorenzo Ruiz, di ba? Bakit sa kanyang martyrdom, nakuha pa niyang sabihin, kahit na 1,000 yung aking buhay, iaalay ko sa kanya. Sipin niyo yun. In the face of death, a martyrdom, he still was able to say those words. Even if I have 1,000 lives, I'm going to give it to God. You see, being close to God, being identified as a Christian, is already a source of rest. Si San Lorenzo na diakono, yung unang diakono, Saint Lawrence na deacon, di ba? Anong ginawa sa kanya? Ipinrito ng buhay. Anong sabi niya? Kasi nakatagilid siya. Nung medyo sunog na yung isang parte ng katawan niya na nasa sa bakal, sabi niya dun sa bantay, pwede ba pakibaliktad mo ko kasi masyadong sunog na dito yung kabila naman. In the face of death, nagagawa pa nila yon dahil sa kanilang kaugnayan sa Diyos. At yung kaugnayan sa Diyos na yon ang nagiging sanhi ng kanilang kapayapaan at kapahingahan. And as I've said, this is what we have to discover. Sometimes we look for rewards, where in fact, having a relationship with God, a good relationship with God, is already the best reward. Tayo tumayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maamo ang Diyos Ama, dakila sa Kanyang kabutihan. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng may buong pagtitiwala. Ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo't higit sa mga panahon at pagkakataong patuloy ang digmaan, panunupil at hayaang pagkitil sa buhay ng tao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mga tapat na lingkod ng Panginoon nawa ang mga obispo, pari at diakono sa pamamagitan ng payak na pamumuhay at makabuluhang paggabay sa lahat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng ating simbahan na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapangyarihan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahati dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mahagkan nawa ng Ama ang mga kapatid nating yumao sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang igalang ng ating mga mamabatas sa kanilang mga pagpapasya ang karapatan sa impormasyon ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mangibabaw ang diwa ng karapatan ng tao sa mga naatasan sa pamahalaan na bumalangkas na mga tuntunin sa pagpapatupad ng anti-terrorism law at ang diwa ng katapangan sa kataasan ng hukuman sa pandinig sa mga issue sa mga probisyon ng batas na ito. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan at punuin nawa kami sa pananampalataya at katatagan ng loob sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin ay dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan.
Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon. Lasapin ninyo at tikman ang sarap ng pagmamahal ng Panginoong may kapal. Malaki ang kapalaran pag siya'y pinagtiwalaan. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ng Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Amen. So meron lang tayong announcement. So simula po sa susunod na linggo, dadagdagan po natin yung ating misa. Meron na po tayong 6 na misa. So ang mga misa po natin sa araw ng linggo, July 12, at mga linggong darating ay 7 a.m., 8:30 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 4:30 p.m. at 6 p.m. Okay, so yun po yung 6 na misa. Ang mga live stream lang po ay yung 7 a.m., 3 p.m. at 6 p.m. Ganon din, dahil po pinayagan na po ng IATF, ng gobyerno, 10% po ng capacity ng simbahan ang makakasimba. So pwede na po hanggang 80 taong magsimba sa bawat misa. So, mangyayari lamang po sa mga magsisimba, dumating po ng maaga para po maisagawa yung mga protocols. Kailangan pong kunin yung inyong temperature, kailangan yung mag-sign ng impormasyon, at kailangan nyo ring mag-disinfect. No? Nang sa gayon, sakat-sakali ay maprotektahan po ang bawat isa sa atin. Okay po? So, yan po yung mga bagong balita na maganda na sana makarating tayo sa panahon na kahit kalahati ng ating simbahan ay magkaroon ng mga mananampalatayang magsisimba. So pakita po natin sa ating pamahalaan at sa bayan na maaari po tayong maging safe ang pagsisimba kahit na tayo ay nandito nagsasama ng mahabang panahon. Sumainyong Panginoon. At sumaiyo. Palain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.